Nandito na po tayo sa episode 360 ng Abot Kami na Pangarap, September 12, araw ng Martes mga kapuso. Hinabol nga nito ni Doc Lindon itong si Annalyn para ibalita na ayon nga sa result ng test na isinagawa kay Aling Melba ay meron itong meningioma or tumor sa ulo. Kaya ito na rin yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng hallucination, kung bakit ito ay nakaka-apekto sa kanyang pag-iisip dahil meron talagang nakitang bukol sa kanyang utak at kinakailangan niya ng surgery. So, ayun nga, kinamusta na rin ni Doc Lindon kung ano ang kalagayan ngayon ni Annalyn matapos nga yung mangyari kay Zoe. Natatawa daw siya sa kanilang dalawa dahil 2 minuto lamang daw siya nawala. Pagbalik niya, magkaaway na naman sila. Ngayon, sabi naman ni Annalyn, mas maigi na rin ito, Doc, na magkahiwalay kami para wala na kaming iniisip na problema. Samantala, itong si Melba nagkamalay na at talagang gulat na gulat siya. Tinanong niya yung pulis sa si Annalyn, nasaan ako, ba't ako nandito? Anong ginagawa ko dito? Sabi naman ni Annalyn, kalma lang po kayo, Aling Melba. Ako po si Doktora Annalyn. Doktor po ako. Kasi nga hindi makapaniwala si Melba na kung doktor ba siya. Kasi nga nagulat siya sa binalita ni Annalyn na meron siyang tumor. Sabi kasi ni Melba, huwag ka magpapaniwala sa mga doktor, sa mga sabi-sabi ng doktor. Pinagtapat na rin ni Doktora Annalyn dahil mahalaga ito na malaman mismo ng pasyente, pati na rin ng pamilya niya. Kaya ang sabi ni Doktora Annalyn, safe po kayo dito, wag po kayo mag-alala. So tinanong naman ni Aling Melba, diretso na ba ako sa kulungan paglabas ko dito sa ospital? Sabi naman ni Annalyn, hindi po, kasi kailangan nyo po mag-undergo ng surgery. Kinakailangan nyo pong operahan. So bigla na lamang napaiyak si Melba. Sabi niya, wala na akong pamilya, ulila na ako. Sila na lang kasi yung pamilya ko, yung buhay ko, pero iniwan nila ako. Kaya nalungkot itong si Annalyn, talagang napatahimik na lamang siya. Hindi na lamang siya kumibo. Habang pinagmamasdan niya itong si Melba na halos mamatay na dahil nga sa sobrang iyak. Samantalang itong si RJ humihingi ng tawad kina Lynette sa kay Carlos dahil nga sa naging gulo na ginawa nito ni Moira at pati rin siya. Kaya nag-ingay ang buong East Ridge. At sabi naman ni Lynette, wala kang kasalanan, RJ. Kasalanan to ng asawa mo dahil sa maling paratang niya. Sabi naman ni Carlos, sa akin naman walang problema yun, RJ. Papayagan ko na maging magkaibigan ko ni Lynette alang-alang kay Annalyn dahil siya ang magulang at ikaw naman ang ama ni Annalyn. Kaya walang kaso sa akin yun. Kaya nagpapasalamat itong si RJ dahil nga pinahintulutan sila ni Carlos na maging magkaibigan nito ni Lynette. At sakto naman nandoon si Michael, nakipagkita kay Dr. Denise at narinig ang kanilang pag-uusap. Nakita sila. Narinig niya, nagkamayan pa. Nakita niya, So sa kanilang dalawa wala sanang problema eh. Kaso itong si Michael napaka-doble kara, minsan kontrabida, minsan bida. Bigla na lamang siyang umeepal. Gaya nito lumapit siya. Kinamusta niya si Doc Carlos pero ang totoo meron siyang motibo. Ang totoong motibo niya, sinabi niya, nakita ko kayo kanina na magkakausap kayo ni na RJ. Okay lang ba sa'yo na makipagkita si RJ? Ikaw yung boyfriend Sa akin lang, ikaw yung boyfriend. Kaya mas maigi, payo ko sa'yo pare, lumayo ka na lang kay RJ. Magkaibigan naman tayo, di ba? Magkakaibigan tayo, kaya concern lang naman ako. Hindi ka ba nag-selos? Sabi naman ni Doc Carlos, sa akin inuunawa ko na lang ang sitwasyon dahil pareho silang mga magulang ni Annalyn. Kaya ganito rin ba yung ginawa mo dati kay Lynette? Sabi naman ni hindi na kumibo si natahimik siya kasi parang siya nasampal siya ng katotohanan di ba? Sabi naman ni Carlos, kung gagawin ko yun na maging mahigpit sa kanya, baka lumayo ang loob ni Lynette sa akin, baka mawala siya sa akin, di ba? So samantala, ito namang si Annalyn, sinasabi niya, hindi daw niya ma-research sa internet, sa Facebook, yung totoong pangalan nito ni Caitlyn. May mga lumalabas pero hindi naman niya kasing edad. Sabi naman ni Aling Melba, halos magkasing edad lang daw sila, mga nasa 18 to 20s. Ngayon, meron din isang dalagita na lumapit. Sabi niya, excuse me, Doktora Annalyn, kayo po ba yun? Opo, ako po. Kasi napanood ko kayo sa social media, yung nag-viral yung video nyo tungkol po kay nanay. Ako po si Caitlyn. Ako po yung anak ni Melba. Nasaan po ba siya? Samantalang itong si Moira, tinawagan yung driver kasi nga alis na nga sila papuntang Apex.
Samantala umentra itong Michael at sinabi niya, nakita ko kayo kanina Moira na magkakaharap kayo ni na RJ, Carlos at Lynette. So what naman Michael? Kasi hindi naman maganda kasi na makita na nandoon si RJ, hindi ba? Ikaw ang asawa, wala ka man lang ginawa. Alam mo sa tingin mo, wala akong ginawa? Hindi no, hindi ako makakapayag. Kaya lang ako umalis kanina dahil nga pinapaalis ako. So sabi ni Michael, so hindi pa pala sinasasabi ni RJ na alin? Kaya sila nagkasundo, baka nga dahil nasa magkasama sila nung nagkaroon ng lindol. Magkasama sila sa loob ng mall. What? Kung ganun magkasama sila the whole time. So nung pagbalik ni Moira galing Apex nagdadabog, sabi niya, alam mo Zoe, tapatin mo nga ako. Di bang sabi mo ang tatay mo hindi na makakaalala? Pero bakit ngayon sa nakikita ko magkasundo na ulit sila? At parang ito na yung pagkakataon para maagaw na naman nilang dalawa ni Annalyn ang daddy mo. Bakit ganun? Ngayon ko lang nalaman na magkasama pala sila ni Lynette the whole time nung nagkaroon ng lindol sa loob ng mall. Sabi naman ni Zoe, oo nga, magkasama nga sila. So ano naman, kung ganun alam mo Zoe, pero hindi mo sa akin sinasabi. Akala ko naman kasi ma'am, sinabi na sa'yo ni dad na magkasama kayo noon sa mall nung nangyari yung lindol. Sabi naman ni Moira, I need answer Zoe, sagutin mo yung tanong ko. Sabi naman ni Zoe, well, sa mga cases kasi na katulad ni dad, meron talagang pagkakataon na ang isip tuloy na makalimot pero ang puso ay hindi. So may point nga doon si Zoe, sabi niya kasi sa pagkakataon ito nakikita ni dad na masama ka at mabuting babae itong si Tita Lynette. Kaya ito yung nakikita niya, ganito yung nagiging asal niya. Sabi naman ni Moira, Zoe, ayoko yung hindi niya nagusto yung sinasabi ni Zoe. O sabi naman ni Zoe, so kailangan gumawa ka ng paraan. Sabi naman ni Moira, gagawa talaga ako ng paraan. Sabi niya, So, tamang-tama, meron na ako naisip. Sabi ni Moira, kaya umalis na siya. So, pinigilan siya ni Zoe, sabi, ma'am, ganyan. Kasi talagang nagtataka si Moira, diba? Pero hindi nila alam na tanging sina Annalyn na Aling Susan sa si Lynette sa si RJ lang nakakaalam na unti-unti na bumabalik ang alaala niya, diba? Bumalik na yung alaala ni RJ tungkol kay Lynette. Samantalang itong si nangungulila pa rin si Melba sa anak niya. Tinitignan at hinahalikan niya yung litrato nito ni Caitlyn nung bata pa. Nagulat siya, biglang pumasok si Doc Lindon sa si Annalyn at sinabi, Aling Melba, meron po kami sorpresa sa inyo. So biglang dumating itong si Caitlyn at talagang umiiyak si Caitlyn. Sabi niya, Nay, sabi ni Melba, sino ka? Nagalit siya kay Caitlyn, pinagtataboy niya. Sabi niya, huwag mo kong hawakan, hindi kita anak. Hindi ikaw si Caitlyn, wala kang karapatan na banggitin ang pangalan niya. Ako po ito, Nay, si Caitlyn. Alam ko po hindi niyo na ako maalala. Sabi naman ni Annalyn, Aling Melba, nagsasabi po ako ng totoo. Siya po si Caitlyn, siya po ang anak ninyo. Lumuwas po siya papunta dito para lang makita kayo. So hinahawakan ni Caitlyn ang nanay niya sa mukha. Sabi, bitawan mo ko, hindi kita anak, hindi kita kilala. Sino ba tong batang to? Ano ba pinagsasabi mo? Ba't mo ginagamit ang pangalan ng anak ko? Sabi naman ni Doc Lindon, Aling Melba, nagsasabi po kami ng totoo ni Dr. Santos. Siya po ang anak ninyo, walang iba kundi si Caitlyn. So ito naman si Caitlyn, hindi naman kasi agad pinakita yung litrato. Meron siyang dala, sabi niya, meron akong ipapakita sa iyo, Nay. Sabi, pinakita niyo yung litrato. Ako po yan, Nay, tapos kayo po yan. Ako po si Caitlyn, ako po yung anak ninyo. So na-recognize na rin naman agad ni Aling Melba na yung bata nga o yung dalagita na nasa harapan niya ay walang iba kundi si Caitlyn. Kaya nakakaiyak tong part na to, yung eksena na to mga kapuso, nagyakapan talaga sila. Talagang nahimasmasan na itong si Melba, talagang nasagot na ng Diyos yung mga dalangin niya. Sabi niya, ikaw nga anak, napakaganda mo. Sabi naman ni Caitlyn, Nay, napakaganda niyo rin po. Saglit lang na yan, may sorpresa po ako sa inyo. Pinapasok na itong si Nestor. Nestor, alam mo ba, wala akong kasalanan sa'yo, hindi kita niloko. Ginawan ako ng istorya ng kapatid mo. Maniwala ka sa akin, yun ang katotohanan. Siya ang dahilan kung ba't nasira ang pamilya natin. Hindi kita niloko. Lumuhod yung si Nestor, sabi niya, patawarin mo ko, Melba. Naiintindihan ko na ngayon. Alam ko na, huwag ka mag-alala. Sana mapatawad mo ko. Mahal na mahal kita. So niyakap siya at hinalikan siya sa noo. So nagyakapan sila mag-anak.
Sa wakas na okay na. Na-resolve na rin agad, hindi na pinatagal pa yung problemang kinakaharap nito ni Melba dahil naging iisa na ulit sila, nakumpleto na ulit silang pamilya at naging okay na. Samantalang itong si RJ nasa pantry ng Apex, umiinom ng kape. Pinuntahan siya ni Moira, sabi ni Moira, RJ, hindi ako galit. Huwag kang mag-alala, sabi naman ni RJ, talaga? So okay lang sa'yo na magkasama kami ni Lynette kanina, na magkaibigan kami? Alam mo RJ, wala naman akong karapatang magalit kasi ako rin naman ang may mali. Inakusahan ko kagad kayong dalawa, sumugod ako, inaway ko pa si Lynette. Kaya wala rin naman akong karapatan doon at saka sinunod naman kita. Umalis naman agad ako sa East Ridge, diba? O sabi naman ni RJ. So okay lang sa'yo na maging magkaibigan kami, sabi ni Moira. Okay lang naman sa akin. Sige, papayag na ako na maging magkaibigan kayo ni Lynette pero sa isang kondisyon, sabi ni RJ, no? Bakit kailangan pa ng kondisyon? Siya ang ina ng anak ko. Bakit kailangan pa? Sabi naman ni Moira, no? Siguro naman RJ, naintindihan mo ko, no? Dahil ako ang asawa mo. Hindi mo rin maalis sa akin na isipin na baka pumalit yung dati yung samahan ni Lynette noon. Inagaw ka niya sa akin at binuntis mo siya. Kaya nagkaroon kayo ng anak sa labas. So, ito yung kondisyon ko. Papayag ako na maging magkaibigan kayo ni Lynette pero titira na tayo sa Amerika at ngayon na tayo aalis. So, nako, no? Grabe to, naggulat si RJ at dito na po nagtatapos ng review and recap para sa araw na to. Bukas, araw ng Miyerkules, September 13, 2023, episode 317 na tayo. Nakipagkita si RJ kay Lynette, ewan ko kung sasabihin niya ng totoo kung pupunta na ba sila ng Amerika, kung magpapaalam na ba ito. Samantalang si Zoe ay kinumpronta itong si Lynette sa kanyang opisina na sinabi, binalaan na huwag na niyang lalapitan ang tatay niya. So sabi ni Lynette, umalis ka na rito, baka kung ano pang magawa ko. So nagmatigas itong Zoe, nag-asal bata na naman. So nagmatigas siya sa loob ng opisina ni Lynette. Kaya ang kinuha ni Lynette yung tape niya at nilagyan ng tape yung bibig ni Zoe para hindi nga makapagsalita. At nalaman na rin ni Chang Susan yung nangyari nung gabing yun, na si Annalyn pala ang dahilan kung bakit nakawala itong si Zoe sa mga kamay ni Melba. Si Zoe pala ang unang-unang naging biktima nito ni Melba. At ngayon, hindi niya pinagtapat kung nasasaan itong si Annalyn. Hinayaan pa niya na si Aling Susan ang makaalam kung nasaan itong si Annalyn, diba? Alam na nga ni Zoe na napapahamak si Annalyn pero hindi man lang niya sinabi. Kaya nung nalaman ito ni Annalyn, galit na galit siya, pinong-prompt niya si Zoe. At ang sabi pa nga ni Zoe, wala akong pakialam sa'yo. Dapat na ikaw na lang ang napahamak eh. Diba sabi niya? So malalaman natin mga kapuso kung ano ang susunod na eksena dito sa mga tagpuan, sa mga susunod na episode ng Abot Kami na Pangarap. At kung bago ka pa lamang sa akin channel kapuso, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga latest episodes ng GMA Network, pati na rin ang Abot Kami na Pangarap. Magandang hapon mga kapuso, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.